Ang ganda mo pala. Kapag basa ka ng coffee. Samuel, sinaktan mo ko. Dito naman sa coffee shop, binuhusan mo ko ng kape. Hindi ko na mapapalampas ito. Ay, ko! Lagyan ka bang bahay na iwan mo? Ano maramdaman mo? Kung paano ko saktan? Lalo na kita masama! Ngayon! Maramdaman mo kung paano makipag-awa lang yung mahirap! Ay! Ano pinihintay niyo dyan? Tulungan niyo ako! Makakalwa ko! Tita Sandra. Tita Rudy. Tahan, Anika. Hiyang-hiya po ako sa mga tao dahil sa nangyari. Wala ka naman kasalanan. Siya ang lumapit sa'yo. Tama si Luti. At binuhusan ka pa ng kape ni Alona. Pero mas matanda po siya sa akin. Nilabanan ko siya. Ganun dapat sana hindi. Dahil mga artista po kami. Hinahangaan ng marami. Kahit mga artista, tao pa rin, Ika. May damdaming marunong masaktan. Tama. Kaya dapat irespeto pa rin. Lalo na ng kapwa niya artista. And sad to say, hindi ganun ang pinsan ko. Abusada siya. Kahit wala kang ginagawang masama sa kanya, sinisira at sinasaktan ka. Tita Sandra, ayaw ko naman po talaga makipag-away. Hindi naman po ako lumaking awayera eh. Pero pinipilit po niyo ako. Tama na. Huwag ka lang umiyak. Ano na po ang sasabihin sa akin ng mga tao ngayon, tita? Lola? Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang gulo ng buhok mo? At may kalmot ka sa mukha. Nakipag-away ka ba? Sinaktan ako ng lagi mong kinakampihan na si Rica Marquez. Ano? Ano nangyari yun? Nagkita kami sa coffee shop. Oh, Doon niya ako sinaktan. hindi ako makapaniwalang magagawa niya yan nang walang dahilan. Daddy! Anak, iniurong niya ang kaso laban sa'yo. Now tell me, anong ginawa mo sa kanya? Ay! Ano ba yan? Lagi na lang ba akong may kasalanan para sa inyo? Ha? Lagi na lang ba ako? Stop it! Anak mo ako! Bakit ibang taong kinakampihan mo? Dahil alam kong may ginawa ka na naman! Ah! Get out of my room! Get out! Ika, ipinagdala kita ng favorite cake mo. Thank you, Rayster. Kalat na kalat ang pag-aaway niyo ni Alona. Kaya nga lalo ako nahiya eh. Parang ayoko lumabas ng bahay. Kasi feeling ko, may kasalanan pa rin ako. Kahit na nga siya ang naunang nanakit. Halos wala namang kumakampi kay Alona. Ang dami nga niyang basher ngayon. Alam mo, meron nga siyang mga pinatulan eh. Ha? Sinagot niya? Oo, tulad ng dati. Nagsinungaling na naman siya. Sabi niya, ikaw daw ang naunang nanakit sa kanya. Sobra na talaga siya. Rayster, hindi kaya galit sa akin ang fans natin? Hindi kaya
Hindi kaya na-turn off na sila sa akin. Tingin ko, naunawaan ka nila. Tao ka lang. Matagal nang sinasaktan. At dahil sobrang sakit na, kaya pumatol ka na. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko, Raster. Salamat. Lagi ako nandito para sa'yo. Because I love you so much. Tandaan mo sana yan. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. May guesting ka ngayon sa isang TV show, di ba, anak? Opo, Nay. O, bakit hindi ka pa naghahanda? Nay, Anak, naunawaan ko nararamdaman mo. Pero mas mabuti kung haharap ka sa iyong mga tagahanga upang mula sa iyo, marinig nila ang katotohanan. Nay. Anak, hindi mo gustong ginawa mo. Tanggol mo lang ang iyong sarili. At yun ang dapat mong ipaunawa sa kanila. Artista ka, hinahangaan, tinutularan. Kaya sana sikapin mo maging huwaran. Kahit na nga hindi madaling gawin yun. Opo, Nay. Salamat po sa payo. Umalis na sila Nika at Ludi. Kawawa naman si Nika. Wala nang isilang siya. Nakahahabag na siya. At kahit ngayon, abot kamay na niya kanyang pangarap. Hindi pa rin nagbabago yun. Caridad. Oh, umiiyak ka na naman. Manang, Ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo sa akin. Anong malay mo? Makatulong ako. Manang, naaawa po ako sa kanya. Mulat sa Paul, naging kahabag-habag na siya. Lagi nasasaktan. Ay. At kahit ikaw, nasaktan mo rin siya nang ipinaampon mo siya sa iyong kaibigan dahil ayaw sa kanya ng mapapangasawa mo. Isa na po iyan sa mga dahilan. Naapirin ho siya doon. Kaya pala ang dalang apelyido ni Nika ay apelyido ng mga umampon sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang talaga, Caridad. Paano ka nagkaanak sa pagkadalaga? Nung umalis ka dito, wala ka namang anak. At ang tanging dala mo lang ay... Manang, may gagawin pa ho ako. Ay, Saka na lamang ho tayo mag-usap ho. sandali. Manang, Sabihin mo sa akin, sino ba talaga si Veronica? Ano ang tunay niyang pagkatao? Manang. Caridad, matagal tayong magkasama dito. Luda ka pa ba sa akin? Hindi po. Hindi. Alam ko mabait kayo. At mapagkakatiwalaan. Kung ganoon, sagutin mo ang tanong ko. Ano ang tunay na pagkatao ni Veronica? Sinong nagpatuloy sa inyo dito? Ang gwardiya niyo, Lalayasin ko siya agad. Makikita niya. Ayoko sa gwardiya nagpapatuloy na maldita. ikaw ang maldita!
How dare you! Sinampal mo ako? Kulang pa yan sa mga kasamaan mo. Eto pa! Walang niya ka ba din? Kaya mo hindi ka napapatulan, ha? Kinagot mo ang besi ko? Ito rito! Ay, bitiwan mo po ako! Aray ko! Hindi lang siyang sasapunod sa'yo. Ako rin! Mawalang kayo! Mawalang niya! Mas walang iya ka! Hindi kita pinatulan noon nang inagaw mo ang boyfriend ko! Nang sinagot-sagot mo sina mama at papa! Pero ngayon, babawiin ko ang lahat ng yan! Sige, Beshi! Isusok natin sa floor ang babae ito para magtanda! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kakasuhan ko sila sa ginawa nila sa akin. Makikita nila. Makikita ng dalawang bakla na yon. Alona, O ano? Kakampihan mo na naman sila, ha? Pipigilan mo na naman ako sa gusto kong gawin? anak, lalo Ay, tama na! Tama na! Ako na nga nasaktan! Ako na naagrabyado! Kaya dapat lang na makakuha ako ng hustisya! alalahanin mo sana. Magpinsan kayo. O, mula ngayon, tinatakwil ko na siyang pinsan! You mean, talagang sinugod niyo siya sa bahay? Oo, Georgia. Napuno na ako eh. Hindi lang ako ang sinaktan niya. Hindi lang ang parents ko. Ngayon, pati ang alaga ko! At ikaw naman, Didi. Sumama ka rin sa pagjujombag sa kanya. Kasi naman, mama, hindi ko maaaring pabayaan ang besi ko. Lalo na sa kamay na malditang yun. Ay, naku, ay grabe. Ang gulo na ng mga nangyayari. I thought everything will be okay. Dahil pinatawad na siya ni Nika. Wala na siyang kaso. Kung hindi niya binuhusan ng kape, si Nika, hindi magkakagulo ng gusto. Siya naman lagi ang may kasalanan eh. Pero pagdating sa mga tao, binabaligtad niya. Pinalalabas niyang api siya, pero hindi naman bagay sa kanya. Tama. Nahiya na po ako sa inyo, Tita Sandra. Dahil sa akin, napaaway kayo sa pinsan ninyo. Oh, it's not your fault, baby. Oo nga naman, Nika. Talagang noon pa, hindi na mabuting relasyon namin ni Alona. Sorry po, Tita. Darling, don't say sorry. O iba paano? Kung siya naman ang magdemanda sa inyo, makukulong ka rin, Ludi. Kasama ka. Pero hindi bale, marami namang gwapo doon. Ay, ayoko pa rin, no? Hindi bagay ang beauty ko sa kulungan. Kung ididemanda niya kami, haharapin namin siya. Saan ka galing, Alona? Bakit ba lahat ng ginagawa ko gusto mong malaman? Natural. Daddy mo ako. Lagi na walang kwenta. Alona. Nag-file ako ng case against Sandra. At doon sa bading na kasama niya na nanakit sa akin. Ginawa mo rin pala. Sinabi ko na, di ba? At wala nang makakapigil sa akin. Kahit pa ikaw, Daddy. Matuloy nga kaya ang kaso ni Alona laban kina Sandra. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica.
Nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan? Bakit bigla kang nasad, Bessie? Eh kasi naman, Besh, dumating na yung demand letter sa atin ng pinsan mo. Huh, para yun lang, nalungkot ka na. Eh, Beshi, tayo ang nanugod eh. Baka makulong tayo. Huwag mong alalahanin yon. Lalaban tayo. May lawyer na naman tayo, Tipa. Magdedemanda din tayo. Ha? Idedemanda mo siya? Anong case? Kakasuhan ko siya sa pagbubuhas niya ng kafe kanika. Maging sa pananakit niya. Kaya kung magugulo man ang buhay natin, gagawin ko ring magulo ang buhay niya. Anak na naman yung hawak mo. Ay, nako, Daddy. Nakialam ka na naman. Kaya tayo nagkaaway. Kasi pakialamero ka. Wala ka na talagang paggalang sa akin. Ano ba kailangan mo? May bagong telenovelang bubuksan. Inilapit kita sa kaibigan kong executive producer noon para kunin kanila. O bakit ginawa mo pa yun? Hindi naman ikaw ang manager ko? Anak pa rin kita, Alona. At gusto kong tulungan kang malibang para ma-overcome mo ang nararamdaman mong depression. Wala akong depression! Wala na akong wala. Pero mag-taping ka. Ayusin mo ang sarili mo. Malalaking artista ang makakasama mo doon. Makakasama mo rin si Reister. Sinong Reister? Ang boyfriend na walang kwentang sinika? Siya nga. Kaya sana, magpakita ka naman ng maganda sa bata. Wala siyang kasalanan sa'yo. Malungkot ka na naman, Caridad. At mukhang puyat pa. Nangangalumata ka. Nalulungkot ho ako. Dahil sa nangyayaring gulo kina Nika, Sandra at Alona. At ngayon nadamay na pati si Ludi. Kasalanan naman lahat yun ni Alona. Pero hindi ho sila dapat mag-away-away. Lagi mong sinasabi yan. Hindi sila dapat mag-away, hindi sila dapat magkagulo. Pero sa tuwing tatanungin naman kita kung bakit, lagi ka ring umiiwas. Paano kita mapapayuhan ng tama? Anak, ang dami ko inaalala. Inatatakutan. Sabihin mo na kasi sa akin kung ano yun. Tungkol ba yun sa tunay na pagkatao ni Veronica? Opo, anak. Bakit? Bakit, Caridad? Si Veronica ba ang batang dala mo noong umalis ka rito? Opo. Oh, Diyos ko. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Hindi ko po yun nasabi agad. Dahil dito ko na nalaman na si Sandra pala na dati kong amo. Ang amo ni Veronica. Hoy, Nabigla ako. Natatakot din ako kina Alona at Sir Narciso. Diyos ko. Hindi kita masisisi. Malaki ang galit noon ni Sir Narciso sa bata na wala namang kasalanan sa mga pangyayari. Hindi ko makakalimutan ang narinig ko noon kay Sir Narciso habang kausap ang noon ay teenager na si Sandra. Sabihin mo sa mama at papa mo, ha? Naialis na agad dito sa inyo ang batang yon. Ayokong magtagal pa sa rito. Pero, kawawa naman po siya. Ilang araw pa lang po siyang naipanganganak dito. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, mawala na sa dito.
Saan po siya tatalikin? Bahala na kayo. Kahit itapon niyo siya, wala akong pakialam. Anong gagawin ko, Manang? Caridad, Mapipigilan ko pa ba ang kaguluhang ito? buti naman pumayag kang sumabay ako sa iyo pagpunta sa party ni Mr. Ching. Kami lang naman ni nga, Tita Ludi. Siguro ngayon ibibigay ni Mr. Ching ang bonus natin. Ang laki yata ng kinita ng movie natin. Oo nga, natutuwa nga ako dahil kumita pa rin ang movie natin sa kabila ng nangyaring gulo sa buhay ko. Magaling ka kasi, Nika. At humble. Kaya love ka ng mga tao. Si Reister, hindi ka ba niya sasamahan? May press con sila para sa isang telenovela na gagawin nila. At makakasama niya doon si Alona. Ha? Naku, sabihin mo sa BF mo, mag-ingat siya. Baka siya ang gantihan ni Alona. Pero walang kasalanan si Reister. Iba na rin na nag-iingat. Hindi niyo alam ang mga balak ni Alona. Mahirap siyang kasama. May bad attitude na, traitor pa. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Congratulations, Nika. Dahil sa success ng movie mo, bilib na bilib sa'yo si Mr. Ching. Ang laki nga ng bonus na ibinigay niya sa akin. Oh? At sabi pa niya, magpo-produce daw ulit siya ng movie for me. Maging na concert. Maganda yan. Ngayon palang binabati na kita. Alam ko, magiging successful uli ang mga projects mo. Thank you. Kumusta naman ang press ko ninyo? Okay naman. Dumating ba si Alona? Pero nakiusap siya sa director namin na sabihin sa press na about the project lang ang itanong sa kanya. Ha? Nakiusap siya? Hindi nga ako makapaniwala eh. Ninitaan niya ako kanina. Naikwento ko kay Lucinda na kasama mo si Alona sa project mo. Sabi niya, mag-ingat ka raw kay Alona. Dahil bukod sa may bad attitude, traitor pa daw. Wala naman akong kasalanan sa kanya eh. But don't worry, mag-iingat ako. Isang sinalang ang gagawin ko ngayon. After this, pahinga na ako. Tama. Pagdating ko sa tinutuluyan kong room, doon ko na lang tatawagan si Nika. Hi. Sa Alona, binati ako. Hi, Ma'am Alona. Sorry, kung nakastorbo ako. Hindi naman. Wala naman akong ginagawa eh. I'm just waiting for my last scene. Kung di ako nagkakamali, tayo yung magka-eksena doon. Ay, oo nga pala, no? Tayong dalawa nga po pala. Uy, huwag ka na magpo. 34 pa lang naman ako eh. Looks like 25 nga lang. Di ba? Opo. Baby face nga po kasi kayo eh. Kaya nga, huwag ka na magpo and opo sa akin. Pwede? Magkasama naman tayo sa trabaho eh. Sige, okay. Okay, thanks. Alam mo, ngayon ko lang napansin, mas gwapo ka pala sa malapitan. Ha? Sana huwag kang mailang o magalit sa akin, ha? Hindi naman ako masamang tao. Minsan lang kaya ako nagagalit.
Dahil kasi, pinalalaki ng mga press yung chismis. At saka, dun sa social media, grabe. Alona, Huwag na nating isamang trabaho natin sa mga issue na hindi ka naman kasali. Besh, di ba kailangan natin mag-report sa fiscal today? hindi na, Basi. Hmm? Mga lawyer na lang natin ang bahala doon. Si Alona nga hindi rin pupunta. Ay? How did you know? According to Esther, may 1 week taping sila sa Pangasinan. Hindi kaya makasama sa kaso natin ang hindi natin pag-attend? I think hindi naman. Wala pa namang hearing eh. Pag-uusap pa lang ng 2 kampo ang magaganap. At dahil wala namang uurong, edi sa korte na lang tayo mag-attend. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang init. Mas nakakapagod mag-taping sa ganitong lugar kapag ganito kainit. Tama. Ah, Kaya kumuha ako ng malamig na juice para sa atin. Hero, wow, sarap nito ah. Thanks, Alona. it's okay. Mm. Yung mga kasama natin, kumakain sila ng tubig. Gusto mo yaman? Oo, masarap yun. Nakakain ako ng ganun. Wait, kukuha ko ah. Okay. Pwede? Pakikuha mo na rin ako. Sure, sandali lang. Thank you. Ganyan nga, Raster. Makipagkaibigan ka sa akin para mahulog ka na sa patibong ko. Nakita ko narito ka sa garden, anak. Kaya nilapitan kita. Katatapos lang po namin mag-usap ni Raester, Nay. Ano bang ginagawa niya ngayon? Guest po sila sa isang telenovela. 1 week po ang taping nila sa Pangasinan. Pero bukas po, last day na nila. Makauwi na rin pala siya sa kanila. Opo. Pero, medyo kinakabahan pa rin po ako. Oy, bakit naman? Papatapos na pala yung ginagawa niya. Kasama po kasi niya sa taping si Alona. Ano? Bakit naroon ang babaeng yun? Nay, huli na po nung makuha ng production nila si Alona. Siyempre, hindi naman po siya pwedeng mag-back out. Ay, kumusta naman daw ang pakikitungo sa kanya ni Alona? Mabait naman daw po sa kanya si Alona. Mabait! Ay, sana naman totoo yun. At hindi gumawa na masama si Alona sa nobyo mo. Iyon din po ang inaasam ko, Nay. At makauwi ng payapa dito sa Maynila, si Raester. Hello, Raester. Alona, bakit ka pumasok dito sa room ko? Uy, para ka namang na-shock nung makita ako. Kasi tulog na mga kasama natin. Hindi kasi ako makatulog eh. Naisip kong uminom. Pero boring naman kung iinom ako mag-isa. Kaya naisip ko yayain ka. Ganun ba? Hindi ako sanay uminom. Don't tell me. Hindi ka pa nakakainom ng wine. Hindi ako naniniwala. Hindi lang ako sanay uminom ng marami. Hindi naman tayo
tayo iinom ng marami. Pampaantok lang. Kung gusto mo, sa labas tayo uminom. Kaya lang, baka may magsumbong kay Nika. Ano? Sige na. Pampaantok lang. Magtagumpay kaya si Alona sa masama niyang binabalak? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Uy, umaga na pala. Ha? Hindi. Bakit narito si Alona? At pareho kami... Alona? Alona, gumising ka. Alona? Alona? Bakit narito ka sa kwarto ko? At bakit wala tayong damit? Oh, you don't remember? Sobra naman ang pagkamakakalimutin mo. Ha? Last night lang yung nangyari sa atin. Ano? O, paano? Nalasing tayo last night. Lalabas na nga sana ako, pero pinigilan mo ko. Niyakap mo ko at pagkatapos, yun na. Hindi. Nagsisinungaling ka. Walang nangyari sa atin. Ano? Ang sinabi mo? Hindi pwedeng magkaganon. Ikaw ang sinungaling. Tinatanggi mo pagkatapos ng lahat. Pinlano mo ito eh. Para sirain kami ni Nika. Para makaganti ka sa kanya. Hindi totoo yun. Alona? Kung gaganti ako, bakit ko gagamitin ang sarili ko? Huwag ka mag-alala. Hindi kita hahabulin. Pero, huwag mong idinayang lahat. Magkakagulo tayo. No! Hindi totoo ang sinabi mo, Direk! Oh my God! Tiyak na masasaktan si Nika kapag nalaman ito. Direk, mag-usap na lang ulit tayo, ha? Mag-iisip muna ako kung anong gagawin ko. Bye-bye! Oh, Besh. Ano nangyari? Bakit parang nag-aalala ka? Talaga nag-worry ako, Bessie, para kay Nika. Ha? But she's in a better place now. Huwag ka nga ngumiti dyan. Eh kasi naman, tense ka. Bakit ba? Tumawag ang direktor ni na Racer. May malaking gulong nangyari sa taping nila. Ha? Anong gulo? Nag-aaway ba si na Racer at Alona? May nangyari daw kagabi kina Racer at Alona. Hindi totoo yan, Blanca! Hindi! Hindi ka? O bakit ano nangyari? Bakit mo sinira ang cellphone mo? Tita Sandra, tumawag po si Blanca sa akin. Isa sa mga kasama ni na Racer sa taping. At sabi niya, nagkagulo daw po sa taping nila. May nangyari daw po. Kina Racer at Alona. Tinawag na rin sa akin yan ng direktor nila. Kung gano'n, totoo, naakit si Racer ni Alona.
Nika. Alamin muna natin ang buong pangyayari, ha? Bago tayo kumatol. I heard the bad news, kaya pumunta ako rito. Lucinda. Bakit pinatulan na racer si Alona? Sinabihan mo naman siya mag-ingat, di ba? Oo. Pero siguro, tulad din siya ng ibang lalaki. Madaling matukso. I think sinadyang akitin ni Alona si Racer. Lucinda. Para masaktan ka ng gusto. Yon ang ganti niya sa'yo. Kasalanan pa rin ni Racer. Dahil pumatol siya. Hindi siya nag-ingat. Nika. Sayang lang pala ang pagmamahal ko sa kanya. Sana hindi ko na lang siya minahal. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Caridad, sinong tinatanaw mo dyan sa bintana? Sinika po, Manang. Umiiyak na naman siya. Masakit ang nangyari sa kanya. Unang pag-ibig niya pa naman si Racer. Awang-awa po ako sa kanya, Manang. Mahabang panahon siya naapi sa piling na nakilala niya kapatid. Maraming beses nang nasaktan. At kundi panahon pa lamang siya sumasaya. Pagkatapos, ito na naman ang sunod-sunod na sakit ang damdamin. Naaawa rin ako sa kanya. Kung tutuusin, napakabait niyang bata. At hindi siya dapat dumanas ng ganong mga sakit ng kalooban. Kasalanan ni Alona. Si Alona kasi lumaking rebelde. Matigas ang ulo. Mapagmataas at makasarili. Wala siyang pakialam sa mga nasasagasaan niya. Makuha lamang ang kanyang gusto. Ngunit ang malungkot, ang sinasagasaan niya ngayon ay hindi iba sa kanya. Ay, ayaw pa rin niyang lumabas, Besh. Hindi pa raw niya kaya magpa-interview. Georgia, I'm sorry. Hindi pa kaya magsalita ng alaga ko. It's okay, Mama. Alam ko naman na sa tamang panahon, magsasalita rin siya. Tsaka, I understand her naman. Thanks for understanding, my friend. Si Racer, na-interview mo na ba, Georgia? Hindi pa rin eh. Hindi mo contact ang cellphone niya. Ayaw din naman magsalita ng manager niya. Hindi pa nga rin siya nagpapakita dito. Bakit mo ginawa yun, Alona? Bakit mo inakit si Racer? Ang sama mo naman, Daddy. Pinabibitangan mo ako na inakit ko siya. Dahil yun ang totoo. Ginawa mo yun para saktan si Nika. Para makaganti ka sa kanya. Okay. You are right. It's my plan. O ano ngayon? Ipinahiya mo ko sa mga tao. Hanggang ngayon pala, ang sasabihin pa rin ng taong importante sa inyo? Ay, nako, wala pa rin kayo pagbabago. Alona! Alona! Wow. Anak!
Kailan mo ba ako maunawaan? Kailan ka magbabago? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nika, I'm sorry dahil ngayon lang ako nagpunta dito. Ang totoo, litong-lito ako sa mga nangyari. Kaya minabuti kong mag-isip muna ng gusto. Ang sabihin mo, pinag-iisipan mo kung paano mo pasisinungalingan ang kasalanan mo. Nika, Minahal kita, Reister. Pinagkatiwalaan. Yung pala, sasaktan mo rin ako tulad ng ibang mga nanakit sa akin. pakinggan mo muna sana ako. Oo, inaamin ko. Nakipag-inuman ako kay Alona. Pero konti lang yun. Nalasing nga kagad ako dahil hindi naman ako sanay uminom ng alak. Pagkatapos nun, nakatulog na ako. Hindi ko nga alam kung paano nangyari at nawalan kami ng suot. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Sabi mo, lagi kang nariyan sa tabi ko. Yung pala, isang linggo lang, pinagpalit mo na ako agad. At sa taong kaaway ko pa. Hindi kita pinalitan. Walang nangyari sa amin ni Alona. Maniwala ka, ginawa lang niya yun para magantihan ka. Sinabihan na kita mag-ingat. Pero hindi mo ginawa. I'm sorry, nagkamali ako. Nakipagkaibigan ako sa kanya. Naloko niya ako. Sinira mo ang tiwala ko sa iyo, Reister. Nika, Pero siguro nga, kaya nangyari ito. Dahil hindi tayo para sa isa't isa. no. Don't say that. I love you so much. Tama na. Nika, please. Tama na, Reister. Ayoko na masaktan ulit. Nika. Tapusin na natin ito. Break na tayo. Anak, nakita ko umalis na si Reister. Kaya lumapit na ako dito. Napakasakit, Nay. Ang sakit. Alam ko. At naunawaan kita, anak. Ganito po ba talaga ang magmahal? Laging nasasaktan. Oh, Nika. Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya, kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganun? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Break na pala sina Reister at Nika. According dito sa Showbiz News sa TV. Hindi ka lang basta matalino, Alona. Ang galing mong umarte eh. Kaya lahat sila naloko mo. Nagsasaya ka. Mm. Bakit?
Dahil nalaman mo ang balita na break na sina Nika at Rester? Yes, Daddy. You're right. Ang galing ko, di ba? At si Nika na idol mo. Isa palang tanga. Kahit na yung boyfriend niya. Mga tanga silang lahat. Anak, maawa ka naman sa kanila. Walang awa sa puso ko para sa kanila. Lalo na para sa babaeng yon. Ang gusto ko pa nga, tuluyan na siyang mawala sa landas ko. Tuluyan na nga kayang magkahiwalay sina Nika at Rester. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Besh, parang ang lalim ng iniisip mo. Iniisip ko si Nika. Bala ko siyang dalhin sa ibang bansa para makapag-relax, makalimutan ang mga masasakit na nangyari sa kanya. Maganda yun. Tiyak na mag-enjoy siya. Lalo na, first time lang niya makapag-abroad. Saan mo naman siya planong dalhin? Kahit sa Hong Kong o sa Japan, mga 1 or 2 weeks vacation. Ay, maganda talaga yan. Kaya lang, sana kasama rin ako, Kench. So, siyempre naman sasama kita. Boring naman kung dalawa lamang kami. Ang bait-bait mo talaga, Beshi. Kaya love na love kong Beshi ko eh. Binawala pa ako nito. Malay natin, doon ko makilala magiging boylet ko. Bruha, ang ipray mo, pumayag si Nika na umalis ng bansa. Gusto ko kasi ma-relax ka. Makalimutan mo kahit sandali ang masasakit na nangyari. Tita Sandra. Sana pumayag ka. Wala ka namang aalalahanin sa lahat. Salamat po. Napakabuti niyo po talaga sa akin. Dahil napalapit ka na sa akin, Nika. Hindi na ibang taong turing ko sa iyo. Hindi lang kita basta alaga. Kapag nakikita kong nalulungkot ka at nasasaktan, ewan ko, pero yun din ang nararamdaman ko. Para pang nanay mo rin ako, kahit hindi naman. Salamat po ulit, tita. Sige po. Payag po ako. Pero sabihin po natin kay inay. Okay. Kung gusto mo, isama din natin siya. Talaga po? Okay lang po sa inyo? Of course. Ikaw pa. Super lakas mo sa akin. Pero kailangan i-ayos ko muna ang mga papeles ninyo. Gusto mo raw ako makausap, Sandra, sabi ni Manang. Oo, Aling Caridad. Sabi ni Nika, nabanggit na niya sa inyo ang balak kong pagpunta natin ng Japan. Ay, oo. Handa naman ako sumama. Basta para kay Nika. Thank you, Aling Caridad. Aling Caridad, ibinigay na sa akin ni Nika ang birth certificate niyo. Pati na ang tunay niyang birth certificate na kung saan nakalagay doon ang pangalan mo at apelyido. Oo. Kasi
Nang ampunin siya ng kaibigan ko, gumamit sila ng peking birth certificate. Para daw yon sa pag-aaral ni Nika. Kaya nagamit ng aking anak ang kanilang apelyido. Pero, ang birthday niya na nakasulat sa tunay niyang birth certificate, hindi ko makakalimutan ang petsang yon, Aling Karidad. Sandra, At nang mabasa ko ang petsa ng birthday ni Nika, bumalik sa isip kong ang pangalan ng batang Aling Karidad. Sabihin mo, si Nika pa at si Baby Veronica, iisa. Sandra, Magtapat ka sa akin. Oo, Sandra. Si Nika at si Baby Veronica ay iisa. Oh my God. My God. Sumasakit na naman ang ulo ko. Siguro, dahil sa kaiiyak ko. Nahihirapan pa rin akong tanggapin ang lahat. Cellphone ko ay tumatawag. Si Rister. Ang tigas talaga ng ulo niya. Tumawag na naman. Hello, Rister. Hello. Bakit ba tumawag ka na naman? Ika, please, kausapin mo ko. Huwag mong i-offer cellphone. Ang kulit mo eh. Sabi ko na sa'yo, break na tayo. Tigilan mo na ako. Please, Nika, don't do this to me. I love you. I don't wanna lose you. Kung totoo yan, hindi ka dapat gumawa ng kalokohan na sisira sa relasyon natin. Walang nangyari sa amin. Nagsisinungaling lang si Alona. Maniwala ka naman. Tumigil ka na. Nika, Ito na ang huli mong pagtawag sa akin. Ayoko nang makausap ka pa. balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Yun pong totoo, Tita Georgia. Wala pong nangyari sa amin ni Alona. Okay, Raystor. Sinasabi mo bang sinadya niyang magsinungaling upang makaganti kay Nika? Upang saktan ang damdamin niya? Opo. Ang hirap ng pangyayaring ito, mga kaibigan. Nakipagkaibigan si Raystor at pinakitunguhan ng maayos si Alona dahil magkasama na sila sa trabaho. Ngayon, lumalabas, sinadya ni Alona na palabasing may nangyari sa kanila para sirain ang on and off camera lab team na sina Nika and Raystor. Raystor, kung nanonood si Alona ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Pakiusap, Alona. Magsabi ka naman ng totoo. Huwag mong wasagin ang buhay at ang relasyon namin ni Nika. At si Nika, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabi mo kasi, ayaw niya nang makipag-usap sa iyo. Nika, mula nang una kong sabihin sa iyo na mahal kita, hanggang ngayon, hindi yun nagbabago. Sana, paniwalaan mo naman ako. Bakit ka tumawag, Raystor? Tita, gusto ko
pong humingi rin ng sorry sa inyo sa mga nangyari sa amin ni Nika. Maniwala po kayo, hindi ko po siya niloko. May sakit siya ngayon, Reister. Oo. Pwede ko po ba siyang dalawin kahit sandali lang po? Huwag na muna. Nakikiusap ako sa'yo. Kung gusto mong gumaling si Nika, hayaan mo muna siyang matahimik. Anak? Dinalang kita ng pagkain. Kumain ka, ha? Masarap na sopas to, niluto ko. Wala po akong ganang kumain, inay. Ay, pero anak, kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Paano kang gagaling kung hindi ka kakain? Oh, ayan. Umiiyak ka na naman. Hindi ko alam kung makakaya ko ito, inay. Anak naman. Hirap na hirap po ang loob ko. Anak, kaya mo yan. Tatagan mo lang ang loob mo. Narito kami na lagi mong karamay. Si Reister na lang ba ang mahal mo? Ang mahalaga sa'yo? Ako, anak, hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal ko kayo, inay. Kung totoo yan, magpakatatag ka naman, anak. Para yun sa akin. Dahil ang pagkasira ng buhay mo, pagkasira din ang buhay ko. Sorry po, inay. Sorry po. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, ano ba yan? Bakit naman hindi na matutuloy, Besh? Nagbagong isip ni Nika. Ang sabi niya, magtatrabaho na lang daw siya. Ha? Kaya na ba niya? Nangako siya kay Aling Caridad na magpapakatatag na. At gusto niyang patunayan yon. Kaya ibig niyang mag-work na. Sayang naman. Hindi ko pala makikita ang Mr. Right ko. Bro, kung talaga merong meant for you, magkikita rin kayo noon. Well, sa bagay. Ano naman ang gagawin ni Nika ngayon? Isang big concert na produce ni Mr. Ching. At gagawin yon sa isang Coliseum. Ano? Magko-concert pa ang Nika na yon? Yun ang napanood ko sa TV na ibinalita ni Georgia. Buisit talaga. Nasaktan na nga siya. Makakaya pa niya mag-concert? Ibig lang sabihin, matatag siya. Hindi sumusuko sa mga pagsubok at problema. Yun naman talaga ang maganda sa tao. Tama na, Daddy! Ayoko lang marinig yung mga papuri mo sa kanya. Ayoko! Anak, kailan ka ba magigising sa pagkakamali mo? Tignan mo, dahil sa ginawa mo, lalong dumalang ang mga offer sa'yo. Nandito na ako sa bahay ko sa Pilipinas.
2 months din ako nawala dito. Pero wala namang ipinagbago. Maging ang damdamin ko kay Nika, hindi rin nagbago. Lalo ko labang napatunayang mahal ko siya. Oh, Nika, sa pagkakataong ito, hindi na ako magsasayang ng panahon. Itutuloy ko na ang panliligaw sa iyo. Lalo na't nalaman kong wala na si Reister sa buhay mo. Nakabuti para sa akin ang ginawa ni Alona. Ngayon, may chance na akong tanggapin ni Nika. Tuluyan na kayang magkahiwalay sina Nika at Reister. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan? Anak, natutuwa ako dahil kasabay kitang mag-breakfast ngayon. Matagal na panahon na rin kasi tayong hindi nagkakasama sa almusal. Ay, naku, Daddy. Matanda ka na talaga. Nagiging sentimental ka na eh. Kahit sa ganitong kaliit na bagay. Tama ka. Matanda na nga ako. At maaaring ilang panahon na lang, kunin na ako ni Lord. Kaya gusto ko nang magbago. Napanood ko nga pala sa isang business program. Dumating na si Amador. Interesado ka pa ba sa kanya? Of course not. Kaya kong mabuhay kahit wala siya, no? O kahit na sino pang lalaki dyan. Marami akong pera. Nabanggit ko lang yun sa'yo. Ang iniisip ko lang ngayon, nalimot na kaya niya si Nika? Dad, pwede ba stop mentioning her name? Ayoko masira ang umaga ko. Are you sure kaya mo nang mag-rehearse, Nika? Yan din ang tanong ko sa kanya bago ka lumapit sa amin, Sandra. Okay, sige. Tutuloy tayo sa rehearsal mo today. Pero kung may mararamdaman kang hindi maganda, just tell me, ha? Babantayan ka namin ni Ludi doon. Salamat po, tita. Ang bait niyo talaga. O ay mag-iingat kayo sa biyahe, anak, ha? At gusto kong malaman mo na masaya ako dahil tinutupad mo ang pangako mo sa akin. Oh, Reister. Nagulat naman ako sa pagtawag mo sa akin. Pasensya na po tita sa istorbo. No, hindi ka naman storbo sa akin. Bakit ka nga pala narito? Sinilip ko lang pong rehearsal ni Nika para sa kanyang concert. Hindi ka niya nakita? Hindi po ako nagpakita. Baka po kasi magalit na naman siya at masira pang practice niya. Tama ang ginawa mo. Hayaan mo munang lumipas ang konting panahon para makabangon siyang muli. Kailangan niya yun upang maituloy ang kanyang career. Ikaw, ano bang ginagawa mo ngayon? Laylo po muna ako ngayon sa mga work ko, tita. Wala po kasi akong gana. Reister, ituloy mo ang career mo. Sayang naman yun. At tita Ludi, Hindi pa naman end of the world. Who knows? Someday magkabalikan din kayo ni Nika.
Mas mabuting huwag munang malaman ni Nika para hindi maapektuhan ang kanyang pagre-rehearse. Pero alam mo, naaawa ako kay Rayster. Nabiktima siya ni Alona. Pareho lang naman sila ni Nika na nabiktima. Paano pa kaya magbabagong pinsan mo? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sobrang dami naman ng pasalubong mo, Sir Amador. Parang hindi ko matatanggap. Oh, huwag naman, Nika. Bigay ko yan para sa'yo. Pero napakarami naman. Bigyan mo na rin lahat ng mga kasama mo dito. Sir Amador, di ba may pinag-usapan na ho tayo noon? I know. Pero wala naman kayo ni Rayster, di ba? Break na kayo. Hindi pa ho ako handang magmahal uli. Ang gusto ko muna ngayon, pagalingin ang sugat ng puso ko. Para naman hindi ako maging unfair sa mamahalin ko balang araw. Gusto ko rin pong ibuhos muna ang time ko sa aking career. I understand, Nika. At inaangaan ko ang pananaw mo sa buhay. Napaka-matured mo na kahit na going 20 ka pa lang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipiliting mahalin ako. Pero sana, hayaan mong mapalapit ako sa'yo. Kahit na bilang kaibigan lang. Ibang klase ka talaga, Nika. Hindi ka nasisilaw sa mga bagay na material. Kung ibang babae ka lang siguro, hindi na ako pinahirapan pa. Totoo, Rayster. I was there yesterday dahil dinalaw ko ulit si Nika. Nagpa-deliver si Amador ng dinner para kay Nika. At sa mga kasama niyang nagre-rehearse. At mukhang ginagawa niya ang lahat para mapansin ni Nika. Nakakainis. Nakakainis. Ni hindi man lang ako makapagpadala kahit chocolate sa mahal ko. Dahil nagalit sa akin. Pero tingin ko naman, wala kang dapat ipag-alala. Nakita ko nang hindi siya materialistic. Kaya tingin ko, hindi siya makukuha ni Amador. Mas dapat tayong mag-alala kay Alona. Dahil siya ang talagang mapanganib. Besh, anong iniisip mo? Kanina ka pa dito sa harap ng laptop mo, pero wala ka namang ginagawa. Naiisip ko kasi si Amador. Ha? Bakit? Don't tell me. Type mo na siya. Nahulog ang loob mo dahil sa madalas niyang pagpapadala ng food sa rehearsal. Bruka. Aray! Aray ko naman. Ba't mo naman ako inampas ng envelope? Kasi kung ano-anong kalokohan sinasabi mo. Joke lang naman yun, no? But the truth is, nag-worry a Ketch. Bakit? Sa paniligaw niya uli sa alaga natin. Jack, malalaman ni Alona yun. At baka makaisip na naman siyang gumawa ng masama. Against Nika. Naisip ko rin yun. Kaya nga kailangan gumawa ako ng paraan. Ano naman ang gagawin mo?
kung walang yung Nika na yon. At lagi palang pinadadala ng mga pagkain ni Amador sa mga rehearsals niya. Sabi dito sa post ni Nanay Crisel, parang laging may handaan sa rehearsal ni Nika dahil nga doon sa mga pinadadalang pagkain ni Amador. At tinatanggap naman ng babaeng yon ang mga padala. Ha! Kapal na mukha. Kunwari mahinhin. Flirt naman pala. Dagdag pa dito ni Nanay Crisel sa post niya. Malapit na raw maubos ang ticket sa concert ng Bruha. Ha! Hindi lang daw Philippine movie princess si Nika. Baka maging concert queen pa. Malayo na raw si Nika sa akin. No. Hindi pwede ito. Hindi ako papayag. Nahigitan pa ako ni Nika. Makikita mo sa akin. Makikita mo. Sisirain ko ang concert mo! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tama ang kutob ko. Itinuloy nga ni Amador ang panliligaw kay Nika. Talagang ang lalaking yun. Ayaw pa rin tigilan si Nika. Tatawagan ko siya. Kailangan makausap ko siya. Ayokong itulad na si Nika sa kanyang mga naging babae. Hello, Tito Narciso. Napatawag ka? Salamat naman at nariyan pa rin sa phone book mo ang pangalan ko. Oo naman. Ano bang kailangan mo? Nabalitaan ko. Naliligaw ka uli kay Nika. Wala namang masama dito. Pareho naman kaming walang commitment ngayon. Tigilan mo siya. Ano? Huwag mo siyang paglaruan. Hindi siya tulad ng mga naging babae mo. Mabuti siyang bata. Bakit mo ba ako pinagbabawalan? Dahil ba sa utos ni Alona? O dahil nagsiselos ka? Hindi ako nagseselos. Aminin mo, ikaw ang nagpapadala sa kanya ng mga bulaklak noon, hindi ba? Ikaw ang kanyang secret admirer. Tama ba? Oo, ako nga. Pero yun ay dahil talagang hinahangaan ko siya. At hindi tulad ng iniisip mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala akong ibang damdamin sa kanya. Naaawa lang ako sa bata. Nagmamalasakit. At sa palagay mo, maniniwala ako. Susunod ako sa'yo. Nagkakamali ka. Bahala ka kung gusto mong manigaw sa kanya. Pero ako, huwag mo akong pakinalaman. Hello? Hello? Amador? Amador? Hello? Pinatay na niya ang cellphone niya. Tito Narciso, napasyal ulit kayo rito sa bahay ko. Oh, Sandra, dahil sa nabalitaan ko, Na ano, Tito? bakit mo pinapayagan si Amador na ligawan si Nika? Sandra, bibiktimahin lang niya ang alaga mo. Bistado na sa showbiz si Amador. Parang masyado kayong concerned sa alaga ko, Tito. Dahil umahanga ako sa kanya. At nagmamalasakit. Ayoko mapahamak siya. Maaaring hindi ka maniwala, pero ang totoo, dahil kay Nika, kaya inalis ako ni Alona bilang kanyang manager. Naiinis siya sa paghanga at pagkampi ko kay Nika. Tito Narciso, Sandra,
Huwag mo sanang hayaang mapalapit si Amador kay Nika. Hindi dapat mahulog ang loob niya sa lalaking yun. Huwag kayo magalala, hindi mangyayari yan. Salamat. Tito, may dapat kayong malaman tungkol kay Nika. Oh, tumatawag si Georgia. Tito, next time na lang tayo mag-usap. Tatawagan ko uli kayo. Bakit hindi mo gawin yun, Caridad? Total, alam na naman ni Kamo ni Sandra ang lahat. Natatakot ako, Manang. Nag-aalala sa maaaring mangyari. Kung ganon, kausapin mo na lang si Sandra upang siyang magtapat ng lahat kina Narciso. Manang, Yun lang ang paraan upang matigil na ang kaguluhang ito. Ano ang katotohanan sa pagkatao ni Nika? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan?